Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo may Fuel Night Friday po natin yung ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. Eternally wonderful.
eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Good morning, hallelujah. Salamat sa umagang ito. Tayo po muli ay mag-aaral ng mga salita ng Diyos. At bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Father God, thank you Lord for this opportunity, Panginoon, na kami muli makalapit sa iyo, Ama. Lord, patuloy Ama, buksan mo ang puso at isipan ng bawat isa sa amin, Panginoon, sa mga makikinig, Panginoon, ng mga salita mo, Ama. Tulungan mo po kami na maunawaan po namin lahat ng mga salita mo na aming pag-aaralan sa umagang ito, Panginoon, Lord God, at patuloy na gabayan mo kami at ang iyong banal na Espiritu maghari sa puso ng bawat isa sa amin, O God. Maraming pong salamat, Ama. Patuloy ka namin pupurihin, dadakilain, sasambahin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa umagang ito dahil binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na muli makapag-aral ng salita ng Diyos, at ang ating pag-aaralan po sa umagang ito is about new life in Christ. Ano po ba ang new life in Christ? Ano po ba ang pagkakaunawa natin na buhay na nasa Panginoon? Amen. Ang buhay na nasa Panginoon ay masaya. Amen po. Sabi nga ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay na masaya talaga ang buhay na kay Kristo. Amen po. Kaya sa umagang ito, ang pag-aaralan natin ay mula sa 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Ang buhay na kay Kristo ay tunay na masaya. Amen po. Hindi lang kasi kapag sinabi na masaya, kahit may problema ka, masaya ka pa rin dahil alam mo na nasa iyo ang Panginoon. Amen po. Maraming nagsasabi na kapag ikaw ay nagseryoso sa paglilingkod sa Panginoon, maraming problema. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, nasa kahit na anong pinagdadaanan mo, nasa iyo pa rin ang Panginoon. Andun pa rin yung trust mo sa Panginoon na hindi kanya pababayaan. Unlike dun sa hindi mo kilala ang Panginoon na ikaw ay nagtitiwala lang sa sarili mong kakayahan, yun ay hindi matagumpay. Amen po. Dahil ang ating lakas, ang ating pag-iisip ay limitado. Pero kapag ang buhay mo ay nasa Panginoon, God will sustain your strength, your emotion, everything. Amen po. Kaya sinabi dito na, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Dahil yung mga nararanasan mo noon, nung ikaw ay wala pa sa Panginoon, na sobrang hirap, pero akala mo wala ng katapusan, ang hirap na dinadanas mo. Pero nung nakilala mo ang Panginoon, na andun yung masaya na kahit na mayroon kang pinagdadaanan, masaya ka pa rin. Amen po. Kahit anong hirap na dinadanas mo, ay nararamdaman mo yung presence ng Panginoon. Amen po. Sabi dito, paano mo ba malalaman na ikaw ay kay Kristo na? Paano mo mauunawaan, maiintindihan na ang buhay mo ay nasa Panginoon na? Tayo lang po ang nakakaalam nun at ang Panginoon. Dahil ang Diyos ang nakakaalam kung ano yung nasa puso natin.
Amen po. Sabi dito sa Matthew 5:18, but what comes out of mouth proceeds from the heart, and this defiles a person. Amen po. Maging sa pananalita natin, amen po, makikita sa atin kung tayo po ay na kay Kristo na. Amen. Ito ang pinaka number 1 kasi ang salita na lumalabas sa ating bibig, if we are in Christ, kontrolado na ng Panginoon ang ating emotion, ang ating puso. Amen po. Dahil kapag wala pa sa atin ang Panginoon, ay yung mga dating ginagawa natin, katulad ng pagmumura, yun ay hindi kalooban ng Panginoon. Pero nung nakilala na natin ang Diyos at sa puso natin yung pagkakilala natin sa Panginoon at tayo binago na ng Diyos, yung dati nating ugali na palamura, ngayon ay kontrolado na ng Panginoon. Amen. Kontrolado na. Kasi sabi nga, maging watchful po tayo sa lahat ng sinasabi natin because God, kung ano yung lumalabas sa ating bibig, it will condemn us. Amen. Kaya ito ay isang sabi nga, makikita sa atin sa buhay natin kung tayo ay totoong binago na ng Panginoon, kasi yung sa pananalita pa lang makikita na talaga kung ikaw ay totoong binago na ng Diyos. Amen po. Kung ikaw ay totoong naglilingkod ka na sa Panginoon, sa pananalita at sa gawa. Amen po. Napakahalaga po noon. Napakahalaga na yung makita sa atin, yung mga kilos natin, yung pananalita natin, na tayo ay binago na ng Panginoon. Napakahalaga po noon. At pangalawa po, yung kayabangan. Amen. Sa James 4:10, sabi dito, humble yourselves before God, before the Lord, and He will exalt you. Amen. Sabi nga, ang nagpapakataas ay ibinabagsak ng Panginoon. Subalit ang nagpapakababa, darating ang panahon, makikita niya kung paano siya iangat ng Diyos. Amen po. Kaya isa to, yung humbleness, isa sa fruit of the Holy Spirit na dapat manahan sa ating buhay, yung humbleness. Kasi kung ikaw ay mayabang, alam mo na wala ka sa Panginoon dahil ayaw ng Diyos na mayabang. Madaling ma-discern yung tao na kay Kristo na kung una, yung pananalita, pangalawa, yung kayabangan. Kapag wala sa iyo yung mga bagay na yun na hindi ka na mayabang, hindi ka totally mapagkumbaba ka na, and yung pananalita mo is nagbago na, hindi ka tulad dati, yun talaga maraming makakakita sa iyo at maniniwala na ikaw ay totoong nagbago na. Amen po. Yung dati mo na ikaw ay palamura, yung dati mo na ikaw ay mayabang, ngayon ay hindi na dahil binago ka na ng Panginoon. Pangatlo, being responsible. So, maging responsable tayo. Maging responsible po tayo sa ipinagkatiwala sa atin na task ng Panginoon. Sabi nga, ang gusto ng Diyos ay yung mahalin natin yung ating kapwa. Amen po. Sabi dito, ang tao na totoong nagmamahal sa Diyos ay minamahal din niya yung kanyang kapwa. Kasi yun ay pangalawa sa utos ng Panginoon na love your neighbor as you love yourself. Paano mo maipapakita na mahal mo ang Diyos, na tunay na binago ka na ng Diyos, kung ang kapwa mo ay hindi mo mamahal? Amen. This is the requirements ng Lord na love your neighbor as you love yourself. Amen po. So,
dito, makikita talaga sa atin kung tayo totoong binago na ng Panginoon. Amen po. At sabi dito, ang isa sa nais ng Panginoon, kung paano natin masasabi na mahal natin ang ating kapwa, hindi lang dun sa pagbibigay natin kung ano yung mga needs nila, kundi kung yung paalalahanan mo sila kung paano sila magmahal sa Panginoon. Halimbawa, yung ating ginagawa ng evangelism, yung sacrifices natin para lang abutin sila, yung mga ginagawa natin na pag-encourage sa kanila para lang makalapit sila sa Panginoon. That is a way of loving our neighbor, way of loving dun sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Dahil sa panahon po ito, bagamat sabi nila kilala na ang Diyos, pero yung mga ginagawa nila is against doon sa sinasabi nilang kilala na nila ang Diyos. Amen po. So, hindi lang dapat kilala ang Diyos, kundi sumunod sa kalooban ng Panginoon. So, yung ginagawa po natin na pagpapaalala doon sa mga tao na nakakalimot na lumapit sa Panginoon is a way of loving and being responsible sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Amen po. Sabi dito sa Matthew 25 verse 40, "And the king will answer them, Truly I say to you, as you did it to one of the least of this, my brother, you did it to me." So, kung ano po yung ginagawa natin sa ating mga kapatid sa pananampalataya, ay ginagawa natin yun sa ating Panginoon. Amen po. Kaya, wag po tayong magsawa na gawin yung mga bagay na nais ng Panginoon, yung magpakabuti, yung maging responsible sa ating task, yung kontrolin yung ating sarili, kung ano man yung mga makakapagpuno sa ating pangangailangan na hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Yung mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon, yung mga bagay na kahit gusto natin pero hindi pala yun ang kalooban ng Panginoon, dahil tayo'y binago na ng Diyos, ay ipapasakop natin sa Panginoon lahat ng bagay. Amen po. Sabi dito sa 1 Corinthians 10:31, "So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God." So, makikita doon kung tayo totoong binago na ng Panginoon, kung lahat ng ginagawa natin, sabi nga na, whatever you eat or whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Alam niyo po itong mensaheng ito na kahit na sa pagkain o kahit na sa anong bagay na ginagawa natin, ay gagawin natin yun para sa kapurihan ng Panginoon. Ay isipin mo lang, simple lang yun, pero kapag ginawa mo pala yun para sa Panginoon, ay malaking bagay sa Diyos. Amen po. Sabi dito sa Colossians 3:2, "Set your mind on things that are above, not on things that are on earth." Amen. Hindi po masama na tayo po ay magtrabaho, hindi masama tayo ay magsikap para sa pangangailangan, pero yung magtrabaho ka na halos hindi ka na matulog just to reach you kung ano yung mga kailangan mo na para sa mundong ito, para makita ka lang na ganito, na mayroon kang ganito, pero halos wala ka ng panahon para sa Panginoon. Hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Kasi ang totoo na talagang tinanggap na ang Panginoon ay nagbibigay ng oras para sa Panginoon. Amen po. Hindi kalooban ng Panginoon na abutin ka ng halos hindi ka na matulog, hindi ka na kumain, just to pursue yung gusto mong mapangyari sa buhay mo na magkaroon ka ng ganitong material na bagay. Hindi po yan ang kalooban ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon, magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya sa harapan niya. Yung maglingkod tayo sa Kanya.
magbigay tayo ng oras at panahon sa Kanya. Amen po. Kahit marating natin kung ano man yung gusto natin, kahit magtagumpay man tayo sa mga bagay na gusto natin, pero kung wala ang Diyos sa buhay natin, useless po lahat yan. Sapat na po na tayo ay pinapalakas ng Panginoon sa araw-araw. Sapat na po na tayo'y binibigyan ng lahat ng ating pangangailangan sa araw-araw. Kung more than pa po dyan ang ibinibigay ng Diyos sa atin, be blessed, be thankful. Pero yung maghangad ka ng sobra-sobra para lang maipakilala mo sa lahat, maipagyabang mo yung kalakasan, yung katalinuhan mo, hindi po yan ang kalooban ng Panginoon. Amen po. Dahil lahat ng yan ay mawawala. Iiwanan yan. Iiwanan natin yan. Hindi natin alam kung hanggang saan ang buhay natin. So kung binibigyan tayo ng Diyos, ng buhay, ng kalakasan sa araw-araw, be thankful. Amen po. Kung mayroon man tayong material na bagay na ipinagkakaloob ang Diyos sa atin, gamitin po natin ito for the glory of God. Amen po. Kasi yun ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kung bakit binibigyan tayo ng buhay ng Diyos sa araw-araw, kasi may purpose ang Panginoon sa atin. Meron pang ipinapagawa ang Diyos sa atin. At yun ang dapat nating maunawaan lahat. Amen po. Yung buhay na binago ng Diyos, yung buhay na pinalakas ng Panginoon, kailangan gamitin natin ito for the glory of God. Amen po. Sabi dito sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who lives, but Christ who lives in me. And the life now in the flesh I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Yun ay sabi ni Paul. Pero hindi lang yun kay Paul, dapat po sa atin din na binigyan tayo ng buhay ng Panginoon, binigyan tayo ng lakas ng Panginoon upang gamitin ang buhay natin para sa Kanya sa araw-araw. Amen po. Dahil una, siya ang nagbigay ng buhay para sa atin. Amen. Sabi nga niya, ibinigay, God loves me, gave Himself for me. Minahal tayo ng Panginoon at ibinigay niya yung buhay niya para sa atin. In response to that, ano naman po ang dapat nating gawin bilang isang anak niya? Amen po. Sabi dito sa Jude 1:21, keep yourself in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life. Tayo ay ginagabayan ng Panginoon tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya po, ang buhay na ibinigay niya sa atin ay hindi po dapat masayang. Ang buhay na ipinagkaloob niya sa atin ay dapat po natin gamitin, hindi para sa anumang bagay, kundi para sa Kanya lamang po. Amen po. Sabi dito sa Romans 8:18, for I consider that suffering in this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Amen. Kung ano man po yung ating pinagdadaanan sa panahong ito, ay hindi yun
sapat sa ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon na eternal life. Amen po. Kung siya, Diyos, nagawa niyang magpakumbaba, tayo pa kaya? Amen. Gamitin natin yung buhay natin para sa ating Panginoon. Sometimes, iniisip natin na kaya ko to. Pero hindi natin kaya without the presence of God. Amen. Marami tayong mga kahinaan, mga kapatid. Pero ang kahinaang yan, kung ipapaasakop natin sa Panginoon, bibigyan niya tayo ng lakas para ma-overcome po ang mga kahinaan yan sa buhay natin. Amen po. In the conclusion, sabi dito sa Romans 6:11, so you also must consider yourself dead in sin and live in sin and alive to God in Christ Jesus. Amen. Paano po? Paano natin maiko-consider yung ating sarili na patay na sa ating mga kasalanan at buhay para sa ating Panginoon? Sabi dito, kailangan nating magpatuloy na lumapit sa ating Panginoon. Kasi without God, we can't do nothing. Amen po. Kung wala ang Diyos sa buhay natin, hindi natin kayang gawin ang lahat ng nais ng Panginoon. Kahit sabihin natin, gusto kong gumawa para sa Diyos. Pero kung wala ang pagsama ng Panginoon, hindi natin kayang gawin. Amen po. And continually prayer. Kailangan po, lagi tayong nakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Yung ating pananalangin every now and then, lagi nating gawin para tayo po ay laging malakas. Kasi doon sa pananalangin, doon natin kinakausap ang ating Panginoon. At paano ka palalakasin ng Diyos kung hindi mo siya kakausapin? Amen. Magkaroon tayo ng time to pray. Doon natin mauunawaan kung lagi tayong connected sa ating Panginoon, magiging malakas tayo, magiging kasi binigyan tayo ng power ng Panginoon. Amen. Kaya nais ng Diyos na lagi tayong manalangin, lumapit sa Kanya, at lagi tayong sumunod sa kalooban ng Panginoon. Sabi nila, pahalagahan natin yung buhay na ibinigay ng Diyos sa atin, na hindi ito masayang, kundi lalo pang magtiwala sa Panginoon, lalo pang gumawa para sa Panginoon. Amen po. Always seek His presence and give quality time to God. Amen po. Salamat sa Panginoon. Dahil ang mga anak ng Diyos na patuloy na nagtitiwala sa Kanya ay hindi niya pababayaan. Sabi nga, He will never leave us nor forsake us. Amen. Yan ang pangako ng Panginoon na lagi kong naaalala na sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan ko, andun pa rin yung lakas na nararanasan ko dahil sa pagtitiwala sa Panginoon. Amen po. Kaya wag po tayong magsawa, lumapit sa ating Panginoon. Wag po tayong magsawa na manalangin at ilapit natin kung ano man yung ating mga pinagdadaanan. Dahil ang pangako ng Panginoon ay hindi tayo pababayaan. Amen po. Tayo po muli ay manalangin. Hallelujah, Father God. Thank you, Lord, sa lahat ng aming pinag-aralan sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon, Lord God. Patuloy naming maunawaan na ang buhay na kaloob mo sa amin, O Diyos, ay hindi masasayang, bagkus gamitin namin ito, Panginoon, for your glory, O God,
ano man yung gagawin namin, Panginoon, ay para sa kapurihan mo lamang, Panginoon, O God. Maraming pong salamat, Ama. Patuloy ka naming pupurihin, patuloy ka naming dadakilain at sasambahin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless us all. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, pinupuri at pinasasalamatan ko po ang inyong kabutihan at walang hanggang pagmamahal na siyang nagbubuklod sa amin ng mga anak mo. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa mga biyayang pinagkakaloob mo po sa amin, sa patuloy na pagpapala, pagtuturo at pagtutuwid mo po sa amin sa araw-araw. Ama, sa oras na ito, nagkakaisa po kaming itinataas sa iyo ang lahat ng mga mananampalataya, lalong-lalo na po yung mga naimbitahang mga bago na dumalo sa ginanap na krusada during our church anniversary, O God. Maraming salamat, O Diyos, sa pagkakataon na sila po ay nakapakinig sa iyong mensahe, na ikaw po ang Diyos na hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Salamat po dahil binibigyan mo pa po ang bawat mananampalataya ng pagkakataon na makapagsisi at magbalik loob sa iyo, O Diyos, sapagkat hindi mo po nais, Ama, na mapahamak ang bawat mananampalataya. Dalangin ko, O Diyos, na hindi po mawalan ng kabuluhan ang mensahe mo po na kanilang napakinggan. Siluhan mo po, O Diyos, ng iyong kapangyarihan ang salita mo na kanilang napakinggan at magkaroon ito ng matinding rema, Panginoon, sa puso ng bawat dumalo sa ginanap na krusada. Dalangin ko, Ama, na hindi ito yung una at huli namin silang makakasama. Tulungan mo po ang bawat isa, Ama, na makapagpatuloy, Panginoon, dumalo sa iyong mga gawain at lumago sa kanilang buhay espiritual at kalaunan, O Diyos, makakasama na po namin, Ama, na maglingkod sa iyo. Maraming salamat po, O Diyos, sa buhay ng iyong lingkod na ginamit mo upang maging daluyan ng mga salita sa umagang ito. Pagpalain mo ang kanyang buhay, anuman ang kanyang desire, Panginoon, i-bless mo ito. Ingatan, proteksyonan mo po ang iyong lingkod, sampu ng kanyang sambayanan. Maging ang lahat, O Diyos, nang nakiisa sa morning devotion sa umagang ito, pagpalain mo po ang bawat isa. Guidance and protection, igawad mo, sampu ng kanilang mga pamilya. Maraming salamat sa iyo, O Diyos, sa lahat ng ginawa mo po sa amin, dahil ikaw po ang pinagmumulan ng aming lakas. Kapag kami ay mahina, pinalalakas mo po kami. Kapag kami po ay bumabagsak at nanghihina, ang iyong makapangyarihang kamay ang nag-aangat sa amin at pinanunumbalik ang aming mga lakas. Maraming salamat, O Diyos, sa umagang ito. Pinupuri ka namin, sinasamba, pinasasalamatan ka namin. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng iyong banal na Espiritu Santo. Amen.